Caprice playing safe nga ba? Let's just be real. Sa loob ng bahay ni Kuya, walang tanong na basta-basta. Lahat ng sinasabi, lahat ng hindi sinasabi, may bigat. Kaya nung itanong ni Caprice ang, how do you feel na may wild card, isang simpleng linya lang yun sa pandinig ng iba, pero para sa maraming nanunood, naging mitya ng kung ano-anong interpretasyon. Yes, let's not sugarcoat it. That question was calculated. Hindi siya inosenteng curiosity. Hindi rin siya padalos-dalos. Hindi niya in-own agad ang isang side. Instead, she asked first, listened, and let the other person speak. At doon nagsimula ang mga salitang, playing safe, self-serving, at manipulative. Pero ang tanong, masama ba talagang magbasa muna ng sitwasyon bago magsalita? Real talk. Ang wildcard returns ay literal na gumugulo sa hierarchy ng loob. Kahit sinong housemate, kahit gaano pa ka-genuine, mapapaisip. May dagdag competition. May advantage ang galing sa labas. May mga bagay silang alam na hindi alam ng nasa loob. Natural lang na may discomfort. Natural lang na may tanong. At kung iisipin mo, kung diretsahang sinabi ni Caprice ang nararamdaman niya on cam, unfair para sa akin, naiilang ako, o, threat sila, siya rin ang unang masasampulan ng backlash. Kaya ang ginawa niya, hindi siya nag-deny ng nararamdaman. Hindi rin niya ito inilabas ng hilaw. She chose to observe first. Inside her head, malamang may ganitong proseso, ano ang pulso ng mga tao? May kapareho ba akong nararamdaman? Paano ko ilalabas ang opinyon ko nang hindi ako nagiging kontrabida? At dito pumapasok ang madalas hindi maintindihan ng viewers, ang PBB ay hindi lang tungkol sa pagpapakatotoo, kundi tungkol sa timing ng katotohanan. Hindi lahat ng totoo kailangang ilabas agad. Lalo na kung alam mong bawat salita mo ay pwedeng baliktarin, i-clip, at gawing narrative sa labas. Ang pagpili ng katahimikan ay hindi palaging takot. Minsan, ito ay pagpipigil. May mga taong expressive, may mga taong prangka, at may mga taong ganito, less talk, less mistake. Hindi dahil may tinatago, kundi dahil alam nilang bawat galaw ay minamasdan. Caprice is not loud. Hindi siya dominant sa usapan. Hindi siya yung tipong ipipilit ang opinyon niya sa lahat. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala siyang paninindigan. Observant siya. At ang observant na tao, nagtatanong. Hindi para manipulahin ang sagot, kundi para intindihin ang paligid. Listening first is not power play by default. Minsan, respeto yon. Minsan, emotional awareness. Minsan, paraan para hindi makasakit. At kung tawagin man natin siyang strategic, let's be honest, compliment yun sa loob ng isang survival show. Wala siyang siniraan. Wala siyang sinabotahe. Wala siyang tinulak na narrative laban sa wild card. She opened a conversation and stayed composed. Hindi rin mababago ng isang tanong ang isang malinaw na katotohanan, may goal si Caprice mula pa umpisa. Hindi siya naliligaw. Hindi siya umaasa sa ingay o sa kapit sa ibang pangalan. Tahimik pero consistent. Focused. Determined. Gusto niyang makarating sa Big Four, at hindi niya iyon ikinakahiya. Hindi siya naglalaro para lang magmukhang mabait. Hindi rin siya naglalaro para man lamang ng iba. She's playing to survive, and to win, without stepping on anyone. At sa panahon ngayon na lahat ay pwedeng ma-misinterpret, ang pagiging maingat ay hindi kasalanan. So is Caprice playing safe? Maybe. Pero playing safe doesn't mean playing fake. Hindi rin ibig sabihin nito ay manipulative na agad. It means she knows when to speak, when to listen, and when to hold her ground. She's not a villain. She's not plastic. She's not naive either. She's smart, image-aware, and goal-driven. At sa loob ng bahay ni Kuya, minsan ang pinakatahimik ang may pinakaklarong direksyon. Kung umabot ka dito, huwag kalimotang mag-follow for more PBB updates.